Sa tumitinding kompetisyon at tensyon sa mundo ng geopolitics sa Indo-Pacific, hindi maitatanggi na nasa tuktok ng paligsahan ang China bilang isang global powerhouse. Nangunguna ang Beijing sa larangan ng ekonomiya at militar at hindi nahihiya ang China na ipaalam ang titulong ito sa mga kapitbahay nitong bansa, lalo na't malaya nilang ipinapahayag ang kagustuhang mas palawakin ang kanilang impluwensya at teritoryo sa South China Sea. Pero ang tanong, gaano kalakas na apoy ang kayang ibugan ng dragon ng Asya at ano ang magiging epekto nito sa mga karatig nitong mga bansa? Kung titignan ng mabuti, para bang naglalaro ang China ng Monopoly board game kung saan ang layunin nito ay madominate ang kabuoang Asya. Simula sa Indo-Pacific at kagaya ng larong Monopoly, matira, matibay at sa laro ng geopolitics, walang balak magpatalo ang China. Patunay na riyan ang pagkiit nila sa teritoryong nakapaloob daw di umano sa kanilang 9-dash line o ang kontrobersyal na Chinese maritime claim sa Timog Dagat China na unang inilahad ng Beijing noong 1952. Ibinasura ito ng International Tribunal noong 2016 at ayon sa kanilang ruling ay walang historical basis ang China para angkinin ang mga isla at maritime feature na nakapaloob sa kanilang revised map. Pero ang ruling na ito ay tila isang malaking joke sa China dahil hindi ito naging hadlang para pigilan sila sa patuloy na pag-angkin sa teritoryong ipinipilit nilang sa kanila. Isa sa pinag-iinitang teritoryo ng China ay ang Spratly Islands na isa ring kiniklaim ng Pilipinas. Nagdulot ito ng ilang taong maritime confrontation sa pagitan ng Chinese at Filipino vessels na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Bukod sa Pilipinas, ang ilan pa sa mga bansang naiipit sa dispute territorial claim ng China ay ang Vietnam at Indonesia. Kung susuriin nating mabuti, masasabi na may mahaba at komplikadong relasyon ang Vietnam at China. Bakit? Pagdating sa kasaysayan, ang China ay may matatag na ugnayan sa Vietnam mula nang maitatag ang kanilang diplomatic relation noong 1950. Sinuportahan ng China ang pakikipaglaban ng Vietnam para sa kanilang kalayaan mula sa kolonyal at impluwensya ng France Indochina. Noong kasagsagan din ng Vietnam War ay nagbigay ang China ng moral, logistics at military support sa North Vietnam. Ito ay parte ng inisyatibo ng China at Soviet Union na mas palawakin ang komunismo sa Asya. Kung titignan, naging makulay at dikit ang relasyon ng China at Vietnam sa mga nagdaang taon. Sa kasalukuyan nga, noong 2020 ay ipinagdiwang ang 70th anniversary ng Vietnam-China diplomatic ties. Pero hindi kagaya ng nakalahad sa papel, hindi laging Pasko ang relasyon ng dalawang bansa. Sa katunayan, maituturing na meron silang love-hate relationship, lalo na dahil sa tumitinding territorial dispute ng Beijing at Hanoi sa South China Sea. Partikular na nga ang Paracel Island at Spratly. Bagamat iginiit ng Vietnam na parte ang kanilang Exclusive Economic Zone o EEZ, ang Paracel Island simula pa noong unang panahon ay tila hindi ito dininig ng China dahil inukupa nila ang isla simula pa lang noong 1974 kung saan nagtayo sila ng isang military installation. Ang galawan na ito ng China ay hindi na bago dahil napabalitaan na rin silang nagtayo ng mga artificial islands sa Spratly Island na naglalaman naman ng unsinkable air defenses, strategic runaways at long-range radar installation. Ang territorial dispute sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi lang nagtapos sa simpleng parinigan dahil nauwi rin ito sa isang madugong engkwentro na naganap sa Johnson Reef.
noong 1988 kung saan pinalubog ng Chinese Navy ang 3 Vietnamese vessel na nagresulta sa pagkamatay ng tinatayang 74 sailors na sakay ng mga barko. Ang pangyayaring ito ay nakilala bilang isa sa pinakauna at madugong kumprontasyon sa South China Sea. Simula noon ay naging mas agresibo na ang China sa pagpilit ng kanilang claim sa kabuuan ng South China Sea. Noong 2012 ay nagpasa ang Vietnam ng isang maritime law kung saan iginikiit nila ang kanilang jurisdikasyon sa karagatan. Kasama narito ay ang kanilang claim sa Spratly at Paracel Islands. Ayon sa maritime law na ito, inuobliga ng Vietnam na abisuhan sila ng sinumang foreign naval ships na dadaan sa mga contested territories sa karagatan. Para sa Vietnam, ito ang paraan nila para maipahayag sa ibang mga bansa ang kanilang ownership's claim sa mga isla. Pero para sa China, isa lang itong panibagong joke mula sa Hanoi. Bilang ganti, itinayo ng China ang Sancha City, isang syudad na matatagpuan sa Woody Island na parte ng Paracel Archipelago. Ito ay malinaw na pagpapahayag ng China na hindi sila luluhod sa kung anumang maritime law na niluluto ng Vietnam. Hindi nakakagulat dahil kung ang ruling nga ng International Tribunal at batas sa ilalim ng UNCLOS ay dinidedma ng China, ano pa kaya ang pag-isnab sa territorial claim ng Vietnam? Hindi maitatanggi ang kumukulong alitan sa ilalim na tila picture-perfect na relasyon ng dalawang komunistang bansa at kung iisipin, sapat na ito para bigyan ng lamat ang kanilang diplomasya na hinubog ng ilang dekadang pagsasama. Pero mas komplikado pa kaysa sa simpleng break-up ang bilateral relationship ng Beijing at Hanoi. Lalo na noong bumisita si Chinese President Xi Jinping sa Vietnam noong nakaraang taon. Ayon sa kanya, dapat ay hindi kalimutan ng dalawang bansa ang orihinal na intensyong nagtatag sa kanilang malapit na pagsasama. Idinagdag pa niya na ang dalawang panig ay dapat parehong sumunod sa principle of joint consultation. Tila ipinapahiwatig ng Chinese President na imbes na hayaang magusot ang kanilang bilateral relationship na mas mabuti pa kung pagbubuntunan nila ng pansin ang industrial complementarity ng China at Vietnam. Para sa China, ang Vietnam ay may malaking ginagampanang papel pagdating sa usaping diplomasya at ekonomiya, lalo na't ang Vietnam ang pinakamalaking trading partner ng China sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN simula pa noong 2016. Ang kalakalang ito ay umabot sa 1.45 trillion yuan sa unang 11 buwan. Ang China, Vietnam ay bumubuo sa 25% ng kalakalan ng China sa buong ASEAN. Ngayong 2024, ang pagtaas ng year-by-year export ng China sa Vietnam ay maaaring maipaliwanag dahil sa pagtaas ng product exports sa commodities na pumapalo sa $141 million, refined petroleum na umaabot sa $73 million, office machine parts na nagkakahalagang $29.5 million. Talaga namang malaki ang role ng Vietnam sa pagpapanatili ng economical na presensya ng China sa Southeast Asian region. Bukod sa lumalagong trade practice, nag-i-invest din ang China sa Vietnam. Sa katunayan, ang China ang pang-anim sa pinakamalaking investor ng Vietnam sa lahat ng 146 na bansa sa buong mundo. Dito makikita kung gaano kakomplikado ang relasyon ng Beijing at Hanoi. Nagkukumpetensya man sila sa karagatan, hindi pa rin binibitawan ng China ang benepisyo na nakukuha nila sa pagkikipagkalakalan. Dahil dito, hindi rin magawang direktang ituring ng Vietnam bilang kalaban ang China. Bukod sa Vietnam, may isa pang kapitbahay ang China na dapat nating pag-usapan. Ito ang Indonesia.
Ang Indonesia ay isang bansang archipelago na parte rin sa ASEAN. Gaya ng Vietnam at Pilipinas, ang Indonesia ay isa sa pinakamalaking participant ng Belt and Road Initiative o kilala rin sa tawag na New Silk Road. Ito ay isang infrastructure project na sinisimula ng China noong 2013. Ang layunin ng programang ito ay palawakin ang impluwensya ng China sa East Asia hanggang Europa. Noong 2005 ay pinirmahan ng dalawang bansa ang Joint Declaration on Strategic Partnership na ang goal ay pagbutihin ang bilateral relation ng China at Indonesia. Bagamat tila maganda ang pagsasama ng dalawang bansa sa unang tingin, hindi rito nagtatapos ang kwento dahil gaya ng sitwasyon sa Vietnam, ang Indonesia ay parte rin sa tila lumalawak na board game ng China para sakupin ang rehiyon ng Asia. Dahil sa likod ng malagong investment ng China ay ang namumuong maritime dispute ng Beijing at Jakarta. Gaya ng ibang bansa ay hindi sang-ayon ng Indonesia sa pinipresentang 9-dash line ng China sa South China Sea. Lalo na't ang 200 nautical mile exclusive economic zone ng Indonesia ay nag-overlap sa 9-dash line maritime claim ng Beijing. Parte ng EEZ ng Indonesia ay ang Natuna Island na direktang katabi ng mga pinagtatalunang lugar sa South China Sea. Ang tubig ng Natuna ay mayaman sa potensyal ng likas na yaman at mahalagang mga daanan o route ng maritime trade. Kaya naman, hindi katakataka na desidido ang Indonesia na paigtingin ang kanilang soberanya sa karagatan. Pagamat hindi inaangkin ng China ang kabuoang Natuna Island, meron naman itong partikular na interes sa northeast part ng isla na sagana di umano sa oil at gas field. Hindi na ito bago dahil ganito rin ang rason kung bakit inaangkin ng China ang Scarborough Shoal na parte ng EEZ ng Pilipinas. Dahil sa posibilidad na mayaman din ito sa oil deposits. Mahalaga sa China ang makasecure ng stable oil source dahil dumidepende lang sila sa importasyon ng crude oil mula sa ibang bansa. Kung magkakaroon ng sariling strategic oil field ang China, mas magiging madali ang pag-harvest nito ng krudo. Lubos na kinakailangan ng China ang stable supply ng petrolyo para masuportahan ang kanilang automobile, airplane, ships at machinery. Balik tayo sa sitwasyon ng China at Indonesia. Noong 2016 ay umingay ang balitang pagbangga ng isang Chinese Coast Guard ship sa isang Indonesian vessel matapos silang bawalan ng kampo ng Indonesia dahil sa ilikal na pangingisda sa loob ng EEZ ng Jakarta. Hindi nagustuhan ng panig ng Indonesia ang aksyon na ginawa ng China. Kaya naman bilang pagprotesta at pagpapahayag ng katapangan ng Jakarta laban sa pangkikipit ng Beijing ay pumalaot si Indonesian President Joko Widodo sakay ang isang warship ng parehong taon. Pero hindi rito nagtapos ang alitan sa karagatan dahil samot-sari pang kumprontasyon ang naganap sa Natuna Islands sa mga sumunod na taon mula 2020 hanggang 2023 at ang lahat ng engkwentro na ito ay laging may sangkot na incheck na ilikal na pumapalaot sa teritoryo ng Indonesia. Ang ginagawang pangingisda at oil rigging ng Chinese vessel at Coast Guard sa northeast part ng Natuna Islands ay iligal sa mata ng Indonesia at ng UNCLOS. Pero para sa mga incheck, ang buong karagatan ay pagmamay-ari nila. Kaya hindi sila nasisindak sa kahit na anumang ginagawang pagkundina ng Indonesia o maging ng iba pang mga bansa hindi sang-ayon sa ginagawa ng China. Dahil sa agresibong pag-aangkin ng China sa Indonesian waters, nakaapekto ito sa opinyon ng mga Indonesian sa mga incheck. Ayon sa survey na ginawa ng Lowy Institute noong 2011, 54% ng mga Indonesian ang naniniwalang maganda para sa Indonesia ang paglago ng China. Pero kapansin-pansin na sa pagdaan ng mga taon dahil sa impluensya ng tumitinding maritime standoff,
Sa pagitan ng Jakarta at Beijing ay unti-unting nagbago ang pananaw ng Indonesia sa China. Nang isagawa ulit ang parehong survey noong 2021, tila nag-iba na ang timpla ng mga Indonesian sa posisyon ng China sa South China Sea Territorial Dispute. 43% na lang ng mga Indonesian ang naniniwalang makabubuti para sa kanilang bansa ang nangyayaring pag-angat ng China. 11% na mas mababa kumpara sa 2011 survey. 60% din ng mga Indonesian ay naniniwalang na dapat silang kumampi sa iba pang mga bansa para pahinain ang pwersa ng China sa Asia. 10 puntos mas mataas kumpara sa 50% mula sa 2011 survey. Hindi maitatanggi na umaasim na ang imahe ng China sa mga karatig nitong bansa, hindi lang sa Pilipinas. Pero ang tanong, may magiging epekto ba sa China kung sakaling magdesisyon ang Indonesia na makipagsanib puwersa sa ibang bansa laban sa China? Ang sagot ay oo, dahil para sa inyong kaalaman, ang Indonesia ay may special na strategic position pagdating sa Indo-Pacific region. Ang Indonesia ay nakapwesto sa dalawang kontinente, ang Asia at Oceania. Advantage ito sa Indonesia sa aspetong geopolitical at economical standpoint ng regional at global economics. Inilalagay nito ang Indonesia sa tabi ng pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa buong mundo, ang Malacca Strait. Ang Malacca Strait ay isang ruta sa karagatan na nag-uugnay sa Indian Ocean papunta sa Pacific Ocean at South China Sea. Ayon sa the World Economic Forum, tinatayang 94,000 ships ang dumadaan sa Malacca Strait bawat taon at ang mga ships na ito ay sumatotal 30% traded goods globally. Isa sa mga bangkang nakikinabang sa rutang ito ay ang China. Bagamat kaliwat ka ng investment ang ginagawa nila sa mga nakaraang taon para makahanap ng ibang ruta kung saan sila pwedeng magsagawa ng trade, hindi pa rin iyon sapat para tuluyang bitawan ang pagiging dependent nila sa Malacca Strait route. Kung sa mga nagdaang taon ay nanatiling neutral ang posisyon ng Indonesia sa China, marahil ay unti-unti na itong magbabago ngayon, lalo na't hindi nagpapakita ang China ng pagbagal sa paggalugad sa karagatan na inaangkin nila ng buo kung maiisipan ng Indonesia na tuluyang kumampi sa ibang bansa gaya ng India na mahalagang bansa rin sa Malacca Strait dahil sa kanilang Andaman Sea o ng Estados Unidos na ilang dekada na ring papot sa ginagawang paglabag ng China sa UNCLOS regulations, ay maaaring makatulong para mapahina o mapabagal man lang ang ginagawang progreso ng China sa pagdodominate ng Pacific region. Bagamat hindi direktang maanghang ang foreign policy ng Indonesia at ng Vietnam sa likod ng provokasyon ng China, naghihintay pa rin ang buong mundo na gumawa sila ng desisyon para mapagtibay ang soberanya ng kani-kanilang bansa. Nakikipagbanggaan man sila ngayon sa investment at trades mula sa China, na natili pa rin silang hamak na chess pieces sa mas malawak na board game ng Beijing sa mundo ng geopolitics. Ang kakampi mo ngayon ay maaaring kalaban mo na bukas. Iyan mismo ang suliranin na hinaharap ng dalawang bansang ito habang dahang-dahang naglalakad ang Indonesia at Vietnam sa linyang iginuit ng China. Para sa kanila ay unti-unti namang nag-iisip ang China ng paraan para gamitin ito laban sa kanila. Ang dragon ng Asia ay naghihintay lang ng tamang panahon para bumuga ng apoy. Pero ang tanong, ano kaya ang tamang hakbang na dapat gawin ng mga karatig bansa para makailag dito?